10 utos ng mga angler. 1. Huwag mong ibuhos ang mga butil sa lokasyon ng lihim na lugar ng pangingisda. O isang mas matinding kasalanan, ang pagdadala ng iba sa isang lihim na lugar na ikaw mismo ay ipinakita ng may kumpiyansa. Ito ay maaaring magresulta sa pagbabawal mula sa lahat ng mga paglalakbay at magresulta sa pagiging branded isang fishing outcast at pinag-uusapan sa mahinang tono at mukhang isang ketungin. So Fishers, it's safe to say maraming rules na kailangan nating sundin kapag nagbabasa tayo ng linya. Sana lang makatulong ito sa ilang mga mangingisda na manatili sa tuwid at makitid. Samahan mo si Cod, anak ko. Good luck at isda. 2. Mahuli mo ito. Linisin mo. Yaong mga mahiwagang kaibigan na nawawala kapag ang bangka ay bumalik sa rampa at ang maruming gawain ay kailangang gawin. Yes, we all know that one friend who are allergic to gutting and cleaning fish. Kung ikaw ay sapat na mahusay upang mahuli ito, sigurado kang sapat na mahusay upang linisin ito. 3. Hindi ka dapat mag-post kasama ng isda ng ibang tao maliban kung sila ay nasisiyahan sa pagkakasako. Panoorin ito paminsan-minsan, may nag-post na may kasamang best mates fish o isda ng ibang tao. Halika sa mga taong malungkot lang. Iyon ay tulad ng paghawak ng first place trophy ng ibang tao kapag hindi ka man lang tumakbo sa karera. 4. Kung mag-iiwan ng pamalo ng hindi nag-aalaga at nakakabit ito ng isda, mayroon kang 20 segundo upang makuha ang iyong pamalo bago ito maangkin ng sinuman. Tama iyon mga kababayan, kung ikaw ay kumakain ng sandwich o nakayuko sa likod ng isang puno na may pala at isang toilet roll at ang iyong baras ay nababaluktot sa iyo, ay may 20th segundo bago ang sinuman ay maaaring mahuli ang iyong isda at kunin ito. 5. Kung wala kang patunay, wala kang isda. Kung sakaling makahuli ka ng isda habang buhay, ang ibig kong sabihin ay isang tunay na halimaw at wala kang patunay kung gayon hindi ito nangyari. Kung magsisimula ka ng pakikipag-usap sa isang kapwa mangingisda at sasabihin, "Pare, nahuli ko itong 120 cm cod noong isang araw sa ilog gamit ang pang-akit na ito sa lugar na ito sa oras na ito," at pagkatapos ay sasabihin kong hindi ako kumuha ng litrato. Well kaibigan ko, hindi ito nangyari. Yup, that's right. You could have the Pope as a witness, but if you don't have proof then sorry mate, hindi nangyari. 6. Huwag kang magreklamo tungkol sa pagiging siguled. Para sa mga hindi alam ang terminong siguled, ang terminong sa tingin ko ay likha ng dakilang Rod Mackenzie at tumutukoy ito sa pagkilos ng paghahagis sa lugar kung saan nakatanggap ang iyong partner sa pangingisda ng tama o bumunggo mula sa isang potensyal na isda. Isang impit na ungol o isang malakas na o. Makikita ang iyong mga kasosyo sa pangingisda na nag-akit ng crush na sumisid sa lugar kung saan mo natanggap ang tama. Ito ay patas na laro. Kung hindi mo mapanatili ang isang magandang poker face kapag nakuha mo ang hit, kailangan mong maging mas mahusay sa laro. 7. Huwag kang mag-troll sa pagitan ko at ng bangkong pinagtataguan ko. Ngayon ang isang ito ay talagang nakakakuha ng aking kambing. Ilarawan ito, nagtatapon ako sa isang magandang tahimik na bangko nang sa di kalayuan ay may nakita akong bangkang humahampas sa akin. No big deal, good on him for having a go. But as they near me we exchange glances and they can see you are casting at the bank, which you have been on since they saw you from a distance. Pagkatapos ay nagpapatuloy sila ng walang anumang pagsasaalang-alang o pagmamalasakit sa mundo. Nag-troll sila sa pagitan mo at ng 40 foot na espasyo sa pagitan mo at ng bangko.
ang dati mong mapayapang bahagi ng bangko sa isang putik na dulot ng paggising. Mangyaring ang mga mangingisda kung nakikita mong gumamit ng sentido komon ang sitwasyong ito at mag-troll sa taong nagtatrabaho sa bank casting, hindi mo magugustuhan kung i-cast niya ang iyong mga trolling line, hindi ba? Kaya't huwag gawin ang parehong sa amin guys casting. Numero 8. Kung humiram ka at masira o mawalan ng gamit ng isang kapareha kailangan mong palitan. Kung ikaw ay nangingisda kasama ang isang malapit na kapareha o isang kakilala lamang at humiram ka ng isang pang-akit o isang pamalo at maluwag o masira mo ito, pinakamahusay na palitan mo ito kung gusto mo ng isa pang mag-imbita ng pangingisda. Numero 9. Magtanong ngunit huwag magtanong. Kapag nagtatanong sa isang kapwa fisho kung paano ang kanilang mga araw sa pangingisda ay huwag mag-atubiling magtanong kung paano sila nagpunta o kung ano ang nakukuha mo sa kanila kung sila ay napakahilig na sabihin sa iyo, ngunit huwag itulak ito. Ang pagtatanong sa kanila kung saan nila nakuha ang mga ito o kung saan may pwesto ng baril ay magreresulta sa mga tao na magre-label sa iyo bilang isang fishing spot poacher at maaari kang masabi sa wala o maling impormasyon. At kung masabihan ka ng tip o ilang payo, palaging ibalik ito ng may pasasalamat. Numero 10. Huwag kang mangisda ng masyadong malapit sa kapwa mangingisda. Ngayon ang bawat angler ay may tinatawag kong personal space bubble. Ang lugar na ito ay naiiba sa bawat sitwasyon, halimbawa, kung ikaw ay nangingisda sa Threadbow River sa huling katapusan ng linggo ng panahon ng trout kasama ang 300 iba pang mga mangingisda na magkabalikat na sinusubukang kumawit ng halimaw na trout, ang iyong personal na space bubble ay maaaring kasing lapad lamang ng lugar na kailangan mong gawin. Isang cast. Ngunit kung nakatayo ako sa isang walang laman na ilog na walang kaluluwa sa paligid para sa mga kilometro mangyaring huwag humila sa tabi ko at magsimulang mangisda, maaari kang makatanggap ng napakalamig na pagtanggap. Morning mga lodi. Balik uwi ko lang. Ayan ang holy for today. Ayan. Dalawang malaking bakokok, isang sebrim, at saka ayun, may mga maliliit. So, not bad. Libre ulam na naman tayo, guys. Ayan. So, kakain pa lang tayo. Ito yung ginawa ng asawa ko sa luto. Ayan o. Wow. Escabeche. Ayan. Escabeche, guys. Yan na yung nahuli natin kagabi. Ayan, escabeche. Yum yum. Tara, kain muna tayo.